eto na nga ang init ng issue, grabe. Ang init ng issue. Bakit to? Naku po kasi eto. Anyway, eto, pakinggan natin ha. At tingnan ninyo yung sinabi ni Pulong. At dito mo malalaman na ayaw ni Pangulong Duterte. At may tila merong konting disappointment. Kung hindi man galit, disappointment sa part ni Pangulong Duterte na ibinibenta yung bahay. Tarong ang iyang... Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga ang init ng issue. Grabe. Ang init ng issue. Bakit to? Naku po kasi eto nangyayari sa bayan natin habang may mga mahalaga at importanteng usapin. Pero alam mo nagulat ako kasi may pasabog si Pulong Duterte. Kasi alam nyo, issue yan yung issue yan sa bahay. Alam mo yung bahay ni Pangulong Duterte na binebenta. Binulaga tayo mga kababayan. Nakita natin yan over the weekend. Binulaga tayo ng dyan sa for sale na bahay ni PRRD. Ako, personally, nalungkot ako. Kasi ako nakapunta na rin ako dyan. Naga-picture na rin ako dyan. Nalungkot ako kasi yung bahay, sa tingin ko, hindi lamang naman po yun bahay. Ibig sabihin, hindi lang yung tahanan ni PRRD. Yun po ay simbolo ng isang payak na pamumuhay ng isang public official. At yun po ay may relevance po yon sa ating bayan. Kasi alam mo, ito bibigyan ko kayo ng sample. Tayo mga Pilipino, may angas tayo totoo lang. Isa tayo sa pinakamaangas. Sa pag tayo pumunta na ibang bansa, napakaangas natin. Natatawa nga ako minsan. Yung angas natin wala na sa lugar. Diba? Napakaangas natin minsan na mayabang nakabili lang ng Louis Vuitton. Napakayabang na. Nakabili lang ng konting laging yung feeling entitled na hindi, mayaman ako. Kasi sa ibang bansa, pantay-pantay, mayaman, mahirap, pantay-pantay. Di ba? Sa ibang, particular na nga rin po ako sa Japan, di ba? Lagi ko sinasabi yan. Kahit mayaman, nagtetrend, hindi namamaliit ng kapwa. Di ba? Hindi ganun. Sa atin, pag ako, yaman ako. Wala ka, squatter ka sa akin. Ganun di ba? Meron tayong ganung klaseng pamumuhay, yung klaseng kaugalian, di ba? Ganyan ang nangyari dito sa tingin ko. Yung bahay ni Pangulong Duterte, simbolo yan Simbolo yan ng payak na pamumuhay ng isang public official. Ano kinaugnayan doon sa kwento ko sa Kasi tayo mga Pilipino, pag naging politiko, congressman, halimbawa, congressman pa lang. Yung iba nga, barangay captain pa lang. Uubod na ng yabang. Marami yan paano ko nalaman yan sa mga show ng Mocha Girls? Papasok yan, may mga security. Tapos, nakabag yan. Nakala mo kung sinong mga napakayayabang na, yun si boss. Gusto, tas uutos pa niya doon sa security niya. Gustong makilala ni boss tong si, ganito. Papangalanan yung isa sa membro namin. Tapos sasabihin, pwede bang makilala ni boss? Sabi ko, pwede naman, wala namang problema. Sabihan mo yung boss mo, lumapit dito. Uutusan niya yung babae lumapit. Sabi ko, hindi ka, ang dami ko na nakaaway na ganyan Tapos sasabihin niya, boss namin yun. Sabi ko, ano ba, bakit mo naging boss yan? Barangay captain namin. Putang inang yan, barangay captain lang. Akala mo kung sino ng boss Minsan nga, konsihal pa lang si konsi yan Ano pa kailam ko? Hindi, di ba? Meron tayong ganun di ba? Lalo na pagka congressman ako. Pare, congressman yan. Wag mong naka-8 plaka niyan. Ngayon. Di ba? Kasi nga sa atin, para bagang may level May level na. Pag ikaw, ganito ka, eto ka. Mayabang ka. Hanggang payabang ka ng payabang. Hanggang umaambot ka sa tuktok. Yan ang kayabangan. Ganun Kaya nga tayo, pagka nahuli ng pulis, dati ngayon wala na, NCAP na Good luck. Sabi nga, pag nahuli ka ng pulis, sandali, tatawagan ko si General. Sino kayang General yun? Ito, sabi mo si General. Mga ganyan, di ba? Kala, ganyan tayo yung pataasan ng kakayabang. Di ba? Kaya nga, yung mga ganitong klaseng public official, yung mga katulad ni Pangulong Duterte, na isang presidente, imaginein mo, isang presidente, kung saan siya nakatira noon, doon pa rin siya nakatira hanggang ngayon. Pagbalik na, kung hindi pa dinukot. Hindi dyan sana siya kumukuyakoy, nagkakape-kape.
Di ba? Eh wala eh. Tapos biglang malalaman nating ibebenta. Nalungkot ako. Totoo lang, nalungkot ako ng todo-todo. Sabi ko, this is not just about the house. And as a matter of fact, it is not just about Duterte. This is a symbol of a public official na kailangan natin sa Pilipinas. Ito ang simbolo ng isang tamang public servant sa Pilipinas. Kaya pag pinakita mo yung payak na bahay ni Pangulong Duterte, ganyan dapat ang mga susunod na mamumuno sa Pilipinas. Kaya nung nakita ko may for sale, sabi ko, hindi ako nagalit ha, baka na naman yung iba mga kulto ni Marlica dyan. Putang ina ninyo ha. Hindi, sa totoo lang, diretsuhan na tayo. Hindi ako nagagalit, nalulungkot ako. Hindi ko naman alam kung sino nagbenta niyan. Until lumabas yung video ni Pulong. Naku po, doon na nagkayarian. Kaya nga matagal ko na sinasabi. Matagal ko na po sinasabi sa inyo, huwag nyo nang kalkalin niyang issue na yan. Kasi kayo rin na mapapahiya. Kaming banateros, alam nyo naman siguro kung saan ang extent ng aming pero hindi po kami ever nagyabang na ito alam namin, kaya walang ganoon. Kasi sabi ko nga, kung ikaw ay talagang tunay na Duterte supporter, tunay, legit, dapat makuha mo yung klase ng puso meron ng mga Duterte. At yung mga ang puso po ng mga Duterte ay mga humble, payak, hindi mayabang. Hindi, di ba? Sabi ko nga sa inyo nung na-meet namin si Baste, ilang beses na namin hindi siya yung, isipin mo dating anak ng presidente. Ito pa na-meet pa namin ito nung mayor pa siya. Hindi yung puno ng bodyguard. Yun yung mga walang kwentang congressman, mga konsyal, puno ng bodyguard. Siya anak ng presidente, mayor pa ng Davao. Nung nagpunta kami doon, hindi naman yung parang, darating na. Kasi ganyan, malalaman mo yung mga congressman pag parating na, parang laging may presidenteng darating. Si Pangulong Duterte nga, sa totoo lang, kung pwede lang takasan niya yung PSG niya nung panahon niya, gagawin niya yun eh. Kasi ayaw niya ng ganong klase, nakukurnihan ba siya? Ganon nung si Pangulong Duterte. Kaya, alam mo, itong bahay na ito ay isang sadyang naging tourist spot, naging simbolo na kung saan nagpupunta ang tao, pinrotektahan. Nandyan yung sentimento ng mga Pilipino eh. Di ba? Lalo na ng mga Duterte support at lalong-lalo na ng mga taga Davao. Treasure yan, higa nga. Tapos malalaman mo ibebenta. Nakakalungkot. At ang masama, naku po, patay tayo dyan. Lalong mas lumalim ang issue dahil nga sa revelasyon po ni Pulong Duterte. Ito, nilagyan ko po ng caption Tagalog. Kasi Bisaya po yung interview nung nag-i-interview. Hindi ko na lang papangalanan, baka sabihin nyo na naman kakampi ko yun. Wala akong kakampi sa mga yan. Ang kakampi ko lang banateros. Okay, linawin ko lang ang kakampi ko lang banateros at saka yung biraderos. Alam mo yung biraderos, yung kasama namin, mga kapatid namin sa SMNA. Yun lang ang kakampi namin, ha? Ito mga ito, wala akong kampi sa mga ibang mga kasi una-una, hindi ko alam kung ano yung takbo ng kanilang vlog. Honestly, hindi ko sila pinanunood. Hindi dahil sa wala silang kwenta, kaya hindi ko sila pinapanood. Hindi yun. Kaya lang, nagkakataon lang, hindi siguro lumalabas sa feeds ko. More on, ang lumalabas sa feeds ko, yung panlinis ng ganito. Nabubudol ako ng TikTok. Hayop yan eh. Yung mga puro ganun na lumalabas sa feeds ko. Ewan ko ba, bakit na ganun? Anyway, ito, pakinggan natin ha. At tingnan ninyo yung sinabi ni Pulong. At dito mo malalaman na ayaw ni Pangulong Duterte. At may tila merong konting disappointment. Kung hindi man galit, disappointment sa part ni Pangulong Duterte na ibinibenta yung bahay. Tarong ang iyang kwan. Sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Oh. Sir, kanusta siya, sir, na 1 week siya walay visit dito? Kasi na-feel daw niya, sir. Way gana kaon. Mogya po ba siya gana kaon. Pareha karon akong ginamasahe. Sige kuro kantiyan. Istorya po na akong mga security. Usay, di mo bangon, kapoy. Oh. Grabe, no? Nakakaawa si Pangulong Duterte. Na-istoryaan daw yung mga security. Sinabi daw sa kanya na parang walang gana, laging pagod eh. Paano mapapagod? Wala namang ginagawa. Kasi nga, yung state of heart yung depression. Sabi ko sa inyo si Pangulong Duterte,
Mahal yan ng bayan natin. Strong yan. Pero syempre, dadapuan at datapuan ng depression yan. Diba? Dadapuan po yan. Syempre, dahil nga naman na yung kanya na lang family, hindi naman pwedeng 24 oras. Tapos pakikialaman pa yung mga jowa. Hindi ako bibwisit ako sa totoo lang. Sorry to say, nabibwisit ako. I mean, wala akong pakialam sa awayan nila mga jowa Pero, pati ba, I mean, bakit mo Yun na nga lang yung kung, ako sa akin lang kung yun na magpapaligaya sa tatay ko, halimbawa, kahit 10 pa yan. O kahit 30, iba-iba kada araw. Ibibigay ko. At kung mag-away-away sila, hindi ko nakakalkalin. Importante, masaya tatay ko. Hindi, you understand what I mean? Para bagang, pati ba yan, pakikialaman mo for the sake of your views? Hindi ba? Para lang sa content, kakalkalin nyo yan? Hindi, ako nga naniniwala ako, it's not just for the content For the content kaya? O for the money because you are paid para awayin yung ibang mga jowa? Di ba? Kasi kung ikaw talagang tunay na Duterte supporter at walang nagbabayad sa'yo para guluhin itong mga magjojowa, hindi ko guguluhin yan. Ba't ko guguluhin? They were functioning nung nasa labas pa si Pangulong Duterte na wala namang gulo. They were functioning well. Ibig sabihin, may araw sila. Yun ba? Huwag na natin anuhin. May kanya-kanya silang araw. Diba? Sino lang ba nagkaganito ngayon? Matod pa niya, mo doon ay, kuan, naanad na daw siya sa iyahang kahimta nga ublo. Nasa loob. Ublo. Mo na insulti ublo. Sir, naba siya mga gusto ipahiwatig sa atong mga kababayan, sir, all over the world? Ipahiwatig, ikaw naman. Para mo namang ginawang buhay pa si sir. Hindi, joke lang, Alvin. Kuan lang, pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige mo ko pang tanaw na si message kay tungod lagi po ninyo. Salamat sa suporta. Unya, ayaw na lang daw kay isang problema. Okay, magagalit ko mali yung translation ko. Si ChatGPT po nag-translate yan Nag-effort na nga, pagagalitan nyo pa. Ganun Problemahan na lang daw yung mga kaugalingon kay kung maugi daw niyan destiny, maugi daw niyan destiny. Pwede ba na ako i-question tong sa Nako, ayan na. Ikaw talaga, Alvin. Kaya kayo nag-aaway kasi tinanong mo pa alam mo na ngang yan ang bentahin nila Ikaw talaga, oo. Yes, Oh. of course. Yeah. Naabot na ba sa iya, sir? Ako siyang gipanguntahan na po. Una, ako lang siyang likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod, di ba? Medyo. Dinala ko sa ibang usapin muna kasi alam mo na, medyo depressed. Gusto ko magsalita pero ayoko. Pero okay lang ba? Hindi kasi kung sinabi ko na kasi sa inyo yan Sinabi ko na kasi sa inyo yan Yan ang hindi ko maintindihan. Hindi kayo naniwala sa akin Hindi kayo naniwala Akala nyo lang, galit lang ako dun sa tao. Sinabi ko na sa inyo na bruhay ang animal na yan na may tama sa utak yan, sintu-sintu na yan Sinabi ko na sa inyo yan noon. Gagalit kayo sa akin, di ba? Nagagalit pa kayo sa akin. Ganyan-ganyan kayo. Ngayong, hindi kasi alam mo, kaya hindi ko rin maano itong grupo nila Joey. Sa totoo lang, kasalanan nyo yan Sa totoo lang kasalanan nyo yan. You empower her. Yun dediretsuhin ko na kayo. Dahil sa inyo, in-empower nyo yung tao. Binild up din nyo kung ano-ano sinabi ninyo na kesyo, malakas sa loob, matapang ina, hindi matapang yan. Putang ina, kung matapang yan, pumunta sa Pilipinas yan. Humarap yan ng kaso. Hindi matapang yan. Putang ina, nasa Amerika, paano tatapang? Yung tapang niya, supot. Yun lang masasabi ko. Sorry pero totoo ito. Magalit na kayo kung magalit. Pero supot. Wala akong believe sa taong daldal ng daldal dahil nasa ibang bansa. Supot ang tawag ko dyan. Dito kayo sa Pilipinas, harapin nyo. Ako nga putang ina, napakarami ko ng kaso Diba? Bakit nga? Ganito dapat. Gusto natin ng harapin natin. Putang ina, puro katapangan puting ahas, puting ulul, puting ahas. Baka puro kasinungalingan. Hindi tama kasi alam mo mga kababayan,
Ang tunay na pakikipaglaban ay hindi hinahaluan ng kasinungalingan. Ang tunay na pakikipaglaban ay purong katotohanan lamang. Kasi kung magsisinungaling ka, gusto mo lang kasi ng propaganda against your enemy, ang mangyayari, wala kang pinagkaiba sa kanila. You are not really fighting for the truth. You are just fighting against that person. Hindi iyon ganun. Tayong lahat, mga kababayan, tayo ay lumalaban dahil we have a corrupt, abusive, criminal government or public official. Not all in the government. I'm sorry. But public official. Marami tayo niyan. Napakarami natin yan. Yan ang nilalabanan natin. So, if you're fighting against them, if you're fighting against corrupt official, tapos tayo naman, papasok tayo sa kasinungalingan for the sake of para lang banatan mo yung corrupt, corrupt din po ang ibig sabihin nun. Bakit? Lumalaban ka against dito sa mga corrupt, pero dahil bayad ka naman. Di ba? Wag ganun. Sana, yung totoo lang. Kasi, truth will prevail. I'm telling you, kaya nga itong nangyari, natatawa ako na nabibuisit ako. Nabibuisit ako kasi kinakalkal ninyo yung buhay ni Pangulong Duterte. Nabibuisit ako, pati yung konting kaligayahan ni Pangulong Duterte, inaaway nyo. I mean, halimbawa na lang, diretsuhan tayo. Kung may awayan kay Hanilet at saka yung iba pang mga jowa, huwag ka na makialam. Bakit sausaw ka? Sino ka ba? Di ba? Bakit mo sasawsawan yung away nila? Again, wala akong kinakampihan sa mga girlfriend, ha? Wala. Ang akin lang, wag mo nang sawsawin. Kung galit si ganito kay ganito, ay bakit sasali ka? Jowa ka rin ba? O gusto mo maging jowa din? Sorry, hindi ka papatulan. Ang pangit mo, animal ka. May taste naman si Pangulong Duterte. Amoy danggit na yan. Hindi, totoo. Huwag mo nang sausawan yan. Hayaan mo silang mag-away-away na magjojowa. Hindi mo na problema yan. Problema na ni Pangulong Duterte yan. O, di ba? Depressed na nga yung tao ngayon. Sa tingin mo, hindi nakakarating ang lahat ng balitang ito? Ano kaya sa tingin mong nararamdaman niya sa kumakalkal dito? Sasabihin mo, Duterte supporter? Ulul. Tinawag mo ngang Mangkanor. At yan ay proven. May video yan. Tapos sasabihin mo, Duterte supporter ka. Lumayas ka nga dyan. O, eto na. So, depressed. So, ako siyang ipangutana nga og ibaligya ba tong balay Ayan, tinanong daw ni Pulong kung ibebenta yung bahay ng lola nila. sa among lula, sa dili daw to ibaligya. Sabi niya, sabi ni Pangulong Duterte, wag daw ibenta. Hindi siya papayag. Sino ba kasi nagbebenta? Sige nga. Sino sa tingin nyo nagbebenta? Yung mga nagagalit sa amin sa programa namin sa Banateros kagabi. Huwag niyong pinakikialaman, karapatan niya ibenta yan. Sino? Sino may karapatan? Sige nga. Mas kakampihan mo? Yung nagbebenta? O si Pangulong Duterte na nagsasabing huwag ibenta yan? Hindi siya papayag na ibenta yan. Di sa musugot. Yan nagiging ako ng gidiretso, ngayon mong balay diya sa O, tapos dumiretso na ako. Yung bahay mo sa Doña Luisa, ibebenta ba? Ayan, diniretso na. Doña Luisa, ibaligya ba? Nitubag naman siya, nga baligya ba daw nga? O, bakit bebenta? Yan ang unang bahay ko. O, yan ang sinabi ni Pangulong Duterte, ayaw niya talaga ibenta. Mo doon na yung pinakauna niyang balay, unya si Hanilet naman daw kaugaling mong balay, dako daw. O, si Anilet may sarili namang bahay, malaki pa. Naku po, patay tayo dyan. O, bakit? Dahil kinalkal nyo, mga putang ina ninyo. Ayan na, pinangalanan na. O, dahil kinalkal ninyo, sino apektado niyan? Sa tingin nyo si Anilet lang. O di pati si Kitty tatamaan na naman. Magkakasundo na sana ito magkakapatid.
Pero dahil sa pangkakalkal mo, putang ina ka, o di magkakaroon na naman ng friksyon. Kasi nga ikaw, baka kang pera, kang animal, kang chismosa ka. So, mo to yung tubag. Okay. So, di daw niya pabaligya. O ayaw talaga niya ipabenta. Pero kung ibenta niya nilit, wala raw siya magagawa. Kalkal pa mo, ha? Kalkal pa. Kalkalin mo pa! Dami pang pwedeng kalkalin dyan, tangina ka. Kung nabaligya na ni Hanilet, ako kung ipangutan na nga, kung ang titulo ka kinsa, murag nisulti mo to. Tinanong ko kung kanino titulo, parang kay Hanilet daw, hindi malinaw ang Sa sagot niya. Hanilet daw, murag ana. Wapog ko, way klaro po rin tubag. Pero O, kung ibenta man, wala rin kami magagawa. Sabi ng mama namin, sana makalabas siya at doon titira. Yun, naku po, yan ha, palakpakan natin yan. Ay, nako. Sana talaga, pagkalabas ni Pangulong Duterte, doon na siya sa first family pumunta. Hindi ako Ako, sumobra eh. Sorry I hate to say it, pero sumobra. Sumobra. Alam mo, gusto mo ng real talk? I-real talk ko kayo. Ganito ang lalaki. Even if hiwalay sila nung nanay nito ni Pulong at saka ni Sara at saka ni Baste, kahit hiwalay sila niyan. 'Di ba? Yan ang original. Yan ang original. Yan nga ang sinabi ni Vice President. Yan ang original. The rest, girlfriend lang yan. And because of that, I think those girlfriend, including Hanilet, hindi ako nagsabi niyan hindi ako, huwag kayo magalit sa akin. Kung nagagalit kayo sa sinasabi ko ngayon, si Vice President Sara Duterte nagsabi niyan, doon kayo magalit. Including Hanilet, there are all girlfriends. Ibig sabihin, alam nila ang kalalagayan nila. Ibig sabihin, ilagay mo sarili mo sa tamang lugar. Yan ang katotohanan sa mga lalaki. May mga lalaki na meron talagang original. Okay? Ngayon, meron silang mga jowa. Nauuso na ngayon yung mga ganyang style Nauna lang si Pangulong Duterte. Pero, dapat kayo mga jowa, alam nyo lugar nyo. Lumugar kayo. Huwag kayong magte-take ng higher pa. Ibig sabihin, kung ano binigay sa inyo, kung anong inano sa inyo, pumayag ka So hanggang dyan ka lang. Yun ang sinasabi. Di ba? Kaya nga, sabi ni Pulong, sabi ng mama niya, na dating asawa ni Pangulong Duterte, pag lumabas siya, atin na lang. Atin na lang. Doon na siya tumira. Kasi, this is so sad. Hindi po ako nagsabi nito Si Pulong ang nagsabi nito. Si Ma'am Hanilet ang nagbebenta. At ayaw ni Pangulong Duterte. Kaya nga sabi nila, may bahay naman siya dun Ibig sabihin, hindi niya bahay yun. Although, maybe yung title sa kanya pinangalan. O maybe kay Kitty, we do not know. But in reality, it's the house of PRRD. But siguro, through alam mo yon, legal pinangalan na lang sa asawa. Sa asawa kay Ma'am Hanilet o kay Kitty, we do not know. Pero, yun talaga ang bahay ni Pangulong Duterte. Kaya nga ayaw niyang ibenta. 'Di ba? So, dahil doon sa, again wala sanang issue to Wala sanang issue to kung hindi lang dahil doon sa putang inang bungangerang ayokong pangalanan niyang animal na yan. Hindi siya worthy na ipangalanan kasi wala na nanonood dyan sa hayop na yan kung hindi yung mga kulto niya na wala akong pakialam dun sa kulto niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sana ngayon maniwala na kayo. 2 beses na kayo nabudol Nabudol na kayo kay Marcos, nabudol din kayo doon sa luka-luka na yun. Sinabi ko na sa inyo yan Yan tao na yan, pera-pera lang yan. Yan tao na yan, kaya nag-anti-Marcos yan kasi hindi kinampihan. Kasi alam mo,
Ito dapat kayo mga nanunood, umiwas na kayo na kahit sinong vlogger, kahit kakampi ko pa, kahit banateros pa, o kahit ano pa, kahit kasamahan ko sa SMNI, basta umiwas kayo sa vlogger na feeling entitled. Yung hindi lang mapagbigyan, nagwawarla na. Red flag na dapat yun. Ganyan ang nangyari diyan sa luka-luka na yan. Mas kinampihan ng mga Marcos si TP kesa sa kanya. Kaya nagwarla yung animal na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, darating ang panahon, tingnan ninyo, darating ang panahon, magiging anti-Duterte yan. Anti-BP Sara Duterte yan. Ngayon, malakas lang ang loob niyan kasi halatang may nagbabayad sa kanya para manggulo. Kaya sana, next time, red flag na sa atin yan. Ang mga vloggers hindi dapat mayabang. Hindi dapat na, ako lang ang magaling, kaya kailangan papasukin ako. Pag hindi ako pinasok, pag hindi ako in-acknowledge, ayoko na. Babanatan ko na yan. Tanginang yan. Hindi, kami kabilin-bilinan ko sa banateros yan. And I set an example. Pag hindi tayo binibigyan ng pass o kahit ano, uwi na lang tayo. Wag na tayo makigulo. Hindi, kasi yung iba kasi, hindi lang nabigyan ng pass, hindi lang napalusot, hindi lang naging VIP. Uuwi yan, tas magpuputak. Babanatan ng babanatan yung kusino man yun. Dapat pagka ganun, isipin mo na lang, baka busy lang yung organizer, na maaaring nakalimutan lang. Uwi ka na lang. Hindi, totoo. Okay na yun, hayaan mo sila. Bakit ba? Sino ka ba? Huwag ka masyadong mayabang. Alam mo yun, you are vlogging because of your country and because you are supporting the people who would help your country. Ngayon, kung yung mga taong maaaring makatulong sa bayan mo, hindi ka binigyan ng importansya, sandali, binablog mo ba sila dahil gusto mo mabigyan ka ng importansya? O binablog mo sila dahil makakatulong sila sa bayan mo? Naintindihan mo? Ngayon, kung hindi ka nila bigyan ng importansya, okay lang yan. Ang imahalaga, nakatulong ka dun sa tao para matulungan yung bayan mo. Yung ikaw, uwi ka na lang. I mean, okay na yun. Huwag ka mayabang. Yan ang problema, napunta ka lang ng Amerika, akala mo kung sino ka na. Sana ko anak ka ni Donald Trump. Bago! Hindi, di ba? Sorry pero hindi ho naman lahat. Marami naman Pilipino sa Amerika na napaka-humble. Marami akong kamag-anak dun eh. O, mga taga kay OGC din, napaka-humble niyan kahit mga mayayaman yun nandyan. Oo. Pero minsan tayo mga Pilipino, napunta lang tayo sa Amerika. Meron din akong kamag-anak na ganyan. Napunta lang sa Amerika, akala mo ang taas na ng tingin sa sarili, mas mataas na ang tingin niya sa sarili niya kaysa sa mga Pilipino sa Pilipinas. Sigurado ako may mga kamag-anak kayong ganyan, mga kaibigan kayo eh. 3 buwan pa lang sa Amerika, di mo na makausap ng Tagalog. 3 buwan pa lang sa Amerika, akala mo ang taas na ng tingin niya sa sarili niya, feeling niya American citizen siya. Di ba, may ganyan eh. Itong bruha na to, napunta lang ng Amerika, akala mo, I'm American passport, ulul. Ang tae mo, Pinoy pa rin. Ang tae mo, adobo pa rin. Yan ang totoo. Yang ano mo, amoy danggit pa rin. Tama, mali. Diba? Huwag tayo mayabang. Ito, tuloy natin to. Nabaligyan na kung may mabuhat. Kasi sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sultig yun nga, og pohon, og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Wow. Sa bahay na. Ayan. So, yan ang gusto ng mga lehitimong anak. Si BP Sara Duterte, si Baste, at saka si Pulong. Sa bahay na lang namin siya titira. Alam mo, tangina. Ayokong pag-usapan to. This is too personal to me. Pero buti na lang, mabait ang kapatid ko din. At saka, alam mo yun, ayokong pag-usapan to na I don't wanna go with the flow of my family. Pero, kung ako, tatay ko, kung sino yung mahal niya, kung sino yung gusto niya, yun din ang susuportahan ko.
At kahit hindi pa yun ang, halimbawa, hindi pa yun ang nanay ko, kasi patay na nanay ko eh. Ano ko yan? Suportahan ko yan. All throughout. Talagang, buti, ganun din ang kapatid ko. Di ba? Kasi bakit mo aawayin? Bakit mo, hindi, halimbawa lang. O, kunwari lang, buti na lang, hindi, ang tatay ko mabait, stick to one. At a time. Hindi, biro lang. Nanonood pa naman yun. Hindi, stick to one lang. Di ba? Pero kung sakali lang mag-decision siya na stick to one every month, every year, hindi ko pakikialaman kung sino yun, di ba? Hindi yun eh. Ang importante sa akin, yung tatay ko. Mahal niya. Yun, okay na sa akin yun. Masigaya ka. Oo. Hindi ka sinasampal. Hindi naman niya papasampal. Malakas ang personality ng tatay ko. Hindi niya, I mean, ano yun? As a matter, basta. Ano yun sa ano ko? Walang problema. I mean, kung yan ang magpapaligaya at mag-aalaga sa'yo, go ako dyan. 100%. Itong putang inang luka-luka na to. Bakit? Pag tumanda ba si Pangulong Duterte at nakalabas dyan, aalagaan mo ba siya? Hindi, di ba? Aalagaan mo ba? Hindi naman, di ba? Sa'yo ba uuwi? Hindi. Huwag ka na makialam. Pakialamero ka eh. Hindi naman sa'yo uuwi yung tao. Doon sa mga jowa niya. Mga. Bakit ka nakikialam? Unless binayaran ka. Ganun, wala, alam mo, pinanood ko, one time pala ka, tama, isang araw si Joey tsaka yung isang vlogger, nakalimutan ko na yung pangalan. Pinanood ko, tapos yung mga sinasabi nila, sabi ko, hindi lahat pabor ako doon sa sinasabi. Pero may punto eh. Sabi ko, tama nga naman. Bakit, actually marami palang hindi ako pabor. Kasi okay silang kalkalin talaga yung pakipagsagutan. Hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko, drop it. Diba? Stop it, ika nga. Stop it. Huwag na kayong sumausaw dyan. Kung saan gusto ni Pangulong Duterte, yun na lang kayo. Ang may karapatan lang magdesisyon sa pamilya nila ay yung first family. Etong sila Pulong, yan ang talagang masasabi mo. Si VP Sara Duterte at si Baste. The rest is the rest. Yun lang. The rest is the rest. Ibig sabihin, including Kitty, when I say, nakakalimutan ko lang banggitin, pag sinabi kong anak kasama si Kitty. Okay? Si Kitty ay pure-blooded Duterte. So, kaya lang, dahil nga dito, naiipit ngayon siya. Bakit? Sa kagagawa nito, luka-luka na to. Ang ganda na, isipin nyo mga kababayan, kaya kung kayo talaga Duterte supporter, hindi nyo susundan yung luka-luka. Hindi kayo Duterte supporter kung sumusunod pa rin kayo hanggang ngayon sa kanya. Ibig sabihin kayo ay luka-luka supporter. Kaya ng totoo. Kasi isipin nyo yung unang meet ni Vice President kay Pangulong Duterte na nasa dahig siya, unang kausap niya, ano sinabi niya? Ang ganda nangyari. Naging close sila ng ama niya, naging close pa sila ni Kitty, naging close yung mga anak because of nangyari sa kanilang tatay. Sarap dun makita yung pamilya mo. Hindi mo ipagpapalit yun eh. Yung makita mo yung pamilya mo, yung anak mo dito at saka yung anak mo dito, nagkakasundo at mahal nila at isa't isa. Pero dahil sa ginawa nitong putang inang luka-luka na to, animal kang, hayop ka, wala ka sigurong pamilya at wala nagmamahal sa'yo, animal ka. Dahil sa ginawa mong yan, magkakaroon patuloy ng konting gap between this family and the family and kay Kitty. Dahil sa ginawa mo. Hindi eh. Kalkal ka lang, ina ka eh. Okay. Daghan na naman, ikaw ganun yung balay. May balay ang mga mahan dito. Pwede nung Grabe, no? Walang bayan tatay namin ngayon. Pwede naman siyang tumira sa bahay namin. Pag ako talaga nakita ko yung animal na yan, pagsasabihan ko talaga yan. Huwag kang pakialamero, hindi ka Duterte. Hindi ka Duterte. As a matter of fact, hindi ka nga Duterte supporter eh. Tumalong ka na lang nung iniiwan ka ng mga Marcos eh. Yan ang fact. It's a fact. Iniwan siya ng mga Marcos kaya siya tumalon sa Duterte. Kasi mawawalan siya ng followers. Wala siyang kita, wala siyang pang social climbing buhay niya.
Hindi nyo ba kita? Halatang social climber? Alam mo yung mga nasa Amerika na social climber? Naku, maraming tatama nito. Oo, yung mga kulto mo, pare-paro kay social climber eh. Ng mga wala namang pera, umaangkla lang sa mga asawa ninyong puti o itim. Well, yun ang totoo. Pero kayo, walang pera. Kaya nga kay social climber eh. Ngayon, umaangkla ka ngayon dito sa vlog mo na 30,000 ang ano. Kaya nga gusto ko nga gumawa rin eh. Alam mo yung membership? May membership dito eh. Gusto ko lagyan yung merong, sa akin hanggang ano lang eh. Hanggang 5,000 lang ang membership ko. Sa mga ano dyan, wala namang problema sa membership. Eto, linawin natin. Walang problema dyan. I don't have problem with YouTuber na naglagay ng membership. Ang pinakamataas nga yung 29,000. Pinakamataas yan sa membership. Gusto ko nga gumawa niyan eh. Baby ko si Banat Bay. BBB. Baby ko si Banat Bay. Ibig sabihin talagang love na love ko siya. Lalagyan ko yan 29,000. Naniwala naman yung iba. Pero pagkano, sige, tutuhanin ko yan. Hindi, wala namang masama doon. Alam mo kung asan lang ang masama? Yung pinupunan nila yung pinagkakakitaan ng iba. Eto to be frank. Hindi ako pabor doon. Hindi ako pabor doon sa nagbebenta ng merchandise, nagbebenta ng libro, nagbebenta ng kung ano-ano. Hindi ako pabor doon. Pero walang masama doon. Okay? Hindi lang ako pabor para sa aking isang vlogger. As a matter of fact, pinag-usapan na namin Banateros yan. Kung kami man magbebenta ng merchandise, Banateros. Yung pangalan namin, Banateros. Yung brand namin na Banateros. Pero yung, hindi parang, sa akin po ito again, hindi masama, pero para sa akin, parang hindi ko ata kaya magbenta ng Duterte tapos ibebenta ko nang may tubo. Walang masama pero hindi ko kaya. Parang hindi ko hindi ako 100% convinced doon. Pero walang masama doon. Okay? Kaya nga kami, pag nagpagawa kami ng sticker, nagpagawa kami ng sombrero, pag nagpagawa kami ng kung ano-ano, wala. Bigay lang, libre. Kasi nga ayaw namin. Ang masama kasi, yung nagsasabing, yung luka-lukang nagsasabing binibenta daw, pinagkakakitaan daw ang pangalan ni Duterte nitong mga grupo ni Joey. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman